O ito, masaklap mga bossing. O ito, ipapakita natin tong balitang ito. Si Pastor Apollo Kibuloy, ikinalulungkot na di makatulong sa mga nasalanta ng bagyo dahil sa freeze order ng gobyerno. Yan ang sinasabi ko, puro kayo politika. Puro kayo politika. Oo, dahil sa pag-freeze ninyo ng mga... Saan ka makakita? Saan ka makakita ng kaso na private, na tao na private, wala naman siyang pinatay na tao, wala naman siyang kasong murder. Wala naman siyang kaso ng mga maramihang pagpatay, di naman siya terorista, di naman siya nagnakaw sa taong bayan, di naman siya taga-gobyerno. Pero saan ka makakita ng kaso human trafficking na merong freeze order? Saan ka makakita ng ganung kaso na bailable pero may freeze order? Dito mo talaga malalaman na si Pastor Apollo Kibuloy, pinipersonal lang talaga nila. So, dahil doon sa pag-freeze ng assets nila, yung Children's Joy Foundation, wala na. Dahil sa pag-freeze ng assets nila, medyo talagang hirap sila ngayon. Finrelease din yung assets ng SMNI. Imaginein mo, lahat itong mga tao na to, yung mga sumusweldo dito, walang mga sinusweldo ngayon mga to. Wala silang mapagkunan dahil nga finrelease yung assets nila. Pati kami, wala na kaming sweldo, kawawa naman kami. Pero okay lang yan para sa bayan. Diba? So ito sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy na kung sana hindi nila pinulitika yung aming simbahan, lalo kami sanang makakatulong sa mga nangyayari ngayon. Kasi ito si Pastor Kibuloy, napakarami talagang programa nito para tumulong sa Pilipinas. Napakadami na talagang ginagawa para ang bayan natin ay kahit papaano makaranas. Alam mo si Pastor Kibuloy, pag namigay yan ng relief goods, isang kaban na bigas. Hindi yan kilo-kilo. Mantakin mo pera nila yan. Yung mga sinasabi nyong pinagbebentahan nila ng mga biskotso, yung mga sinasabi dun sa Senate inquiry na pinagkakarolingan nila, dito nila dinadala sa paghahatid ng mga serbisyo at ayuda kahit hindi naman sila taga-gobyerno. Kaya dito mo talaga malalaman na itong si Pastor Apollo Kibuloy talaga ay wala itong ibang gustong gawin kundi magpakalat ng pag-aaruga sa isa't isa, pagmamahal sa isa't isa at ng kaginhawaan sa buhay ng bawat Pilipino na kahit na pang maikling panahon lang pero ang importante makatulong. Hindi lang sila na tumutulong sa taong bayan. Tumulong sila sa gobyerno para masawata yung mga NPA. Tumutulong sila sa kalikasan. Alam mo ba yung ginawa nila dyan sa Glory Mountain? Nabago nun yung klima dyan sa lugar na yan dahil sa dami ng mga puno at halaman na itinanim nila. So hindi lang sila tumutulong sa gobyerno para sa peace and order, tumutulong pa po sila sa environment para naman kahit papaano meron pa rin tayong isang lugar sa Pilipinas na pwede kang huminga ng malalim na hindi mo iisipin na may polusyon na makakapasok sa baga mo. Oo, itong Glory Mountain, itong Prayer Mountain, napaka-presko ng hangin dito and somewhat, yung kapaligiran nila kahit na yung sa labas na ng kanilang mga properties, nagbe-benefit from dito sa mga ginagawa nilang ito sa environment natin. Aside from that, nagbibigay pa sila ng mga ayuda sa mga indigenous people, sa mga constituents nila kahit hindi dito sa Davao, sa ibang lugar nakakapaghatid sila ng mga tulong pag may mga nasusunugan, may mga ganitong dilubyo, mabilis silang nakakapag-mobilize kasi itong mga to may sarili silang mga bus, may sarili silang mga heavy equipment, may sarili silang mga kagamitan para maging successful yung kanilang mga relief operations. Ganong katindi ang Kingdom of Jesus Christ. Hindi yan naasa sa gobyerno. Nagti-tree planting pa mga yan. Hindi yan sila katulad ng halimbawa ako, napakadami kong nag-donate sa akin ng relief goods. Hindi ko naman alam paano ko dadalhin to. So magre-request pa ako sa military, magre-request pa ako sa ganito, magre-request pa ako sa ganyan. Kala pastor, hindi na nila kailangan yan. Sila mismo on their own, kaya nilang mag-mobilize ng relief operations. Kahit sila lang, ganyan sila katindi. Kaya nga,
kung ako dito sa gobyerno natin, lumapit na kayo sa KOJC. Kahit na ginanyan nyo yan, binaboy nyo yan, handa pa rin yan tumulong kasi para sa bayan naman. Limbawa, yung mga kababayan natin na gustong tumulong, eto, nandito ang KOJC, nandito ang SMNI. Message nyo lang sila, yung mga gusto nyong iparating sa mga kababayan natin, sila na magdadala para sa inyo kasi hindi nila kaya ngayon magbigay ng sobra-sobra kasi nga, naka-freeze yung mga assets nila eh. So kung gusto nyong gamitin yung mga assets nila na mga physical para dalhin yung mga inyong tulong sa ibang lugar, kontakin nyo lang sila. Hindi na natin kailangan ng tulong ng mga LGU. Sila mismo kayang-kaya na nilang ihatid dyan sa Bicol. Bicol, Batangas, Cavite. Kaya nga sana Oo, yan talagang tinuro sa amin ni Pastor. Ganun talaga. Kaya nga ito, malungkot si Pastor kasi nga medyo hirap sila ngayon tumulong. Ayan, pakinggan natin tong balitan to. Ikinalulungkot ngayon ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo C. Quiboloy na hindi makapaghatid ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Alamin ang detalye mula kay Ina Mortel. Sa tuwing mayroong mga kalamidad sa bansa, isa si Pastor Apollo C. Quiboloy sa numero unong nagpapadala agad ng mga tulong sa mga nasalantang kababayan, gaano man ito kalayo sa kanya. Truck-truck na mga balde-baldeng grocery items, daan-daang galon ng mga malilinis na tubig at iba pang mga... Ano man takin mo, isang tao, tingnan mo gaano karaming tubig yung nakukuha nila. Hindi to basta magbigay katulad nila Romualdez na pag nagbigay, 5 kilong bigas, 2 sardinas. Mas malaki pa yung mukha nila kaysa dun sa dami nung pinamigay nila. Pag namigay ang KOJC, standard to, ganito lagi to, madami. Nilalagay nila sa balde. Alam mo kung bakit? Kasi nga yung balde magagamit mo. Ganyang katindi ang mga yan. Kasi nga pag nilagay mo yung relief goods sa balde, madali nang bitbitin. Pag uwi mo ng bahay, mayroon pa silang balding magagamit. Tama, mali. Hindi ba? Kaysa ilagay mo yung relief goods mo sa plastic, babara pa yan. Babara pa yan sa kanal. Nilagay mo yung relief goods mo sa eco bag. Tapos yung mukha nila nandun, baka bangunguting ka pa pag nakita mo sa gabi. Pero ito sila, Pastor, ayan nalagay sa balde. Kasi nga, pagtapos, kunin nyo yung mga corn beef dyan. Kunin nyo yung mga pure foods na corn beef, tsaka yung mga pure foods na hotdog, tsaka yung mga pansit canton na mamahalin. Sige, ilagay mo dun sa lagayan natin ng pagkain. Bakit? Itong kasing lagayan, ipalit mo na dun sa banyo. Kasi yung balde natin dun, yung boysen pa yun Ganyan pag nag-ano ka, pagka nag-ano ka ng relief goods, kailangan yung magagamit talaga ng tao. Maglalagay ng bigas, puro amag. Tapos, maglalagay pa ng spaghetti at saka sardinas. Maglalagay ka ng pasta ng spaghetti tapos sardinas. Anong isasahog mo dun sa pasta? Sardinas? Ano yung seafood pasta? Ganon? Para kayong mga tingnan nyo, ganyan sila kaya lang wala Pinulitika, kaya ngayon, wala muna. Medyo pass muna tayo. Pangunahing pangangailangan ang sinisiguro ni Pastor Apollo na makarating sa kanila sa pamamagitan ng kanyang mga humanitarian groups. Sa mensaheng kanyang ipinadala nitong Webes para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine, ani Pastor Apollo, masakit ngayon sa kanyang kalooban na hindi makapagpadala ng tulong dahil sa ipinatong ng gobyerno na freeze order sa assets ng KOJC at... Diba? Alam mo, ganito si Pastor Apollo Quiboloy. Ang pagmamahal niyan hindi lang para sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi nga pagka ikaw nagtuturo ka ng salita ng Diyos, universal yung yung turo ng Panginoon Pag sinabi ng Panginoon na love your neighbor, universal yun. Hindi yun pang Katoliko lang, pang Muslim lang, pang Iglesia ni Cristo lang. Hindi. Para sa lahat yun. Regardless kung relihiyon mo iba, tutulungan pa rin kita. Kasi nga, iisang dugo lang tayo, iisang lahi lang tayo. Ganun si Pastor Apollo Quiboloy. Hindi siya humihinto tumulong noon. At sigurado ako ngayon, kahit na medyo pigil, hindi papayag ang mga taga-KOJC na wala silang magiging ambag at hindi sila makakatulong. I am sure meron pa rin silang may bibigay na tulong. Pero hindi na nga lang katulad nung dati. So kung ini-expect natin na katulad pa rin nung dati yung kanilang mga relief operations, hindi muna sa ngayon dahil nga
sa freeze order. Meron pa rin silang humanitarian efforts na magagawa para makatulong sa mga nasa lanta natin. Ganyan si Pastor Kibuloy. Kaya, naku po, pag ito nanalo, ay, napakarami po niyang mga pati nga dito sa pagbaha, nung nangyari itong baha, may naisulat siya kagad na panukala kung para para sa mga flood control system projects Naku, napakagaling. Alam niyo ba yung yung KOJC, yung nila, facility nila, magbabaha na sa buong Davao, doon sa kanila hindi pa. At iba pang organisasyong konektado sa kanyang simbahan dahil lamang sa mga akusasyon sa kanya na hindi pa naman napapatunayan. Ani Pastor Apollo, hiling niya na sana'y nariyan ng kanyang mga humanitarian group upang makapaghatid ng ayuda dahil ito naman anya'y mulat mula pa ay kanilang advokasya na upang makatulong sa mga nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Gustuhin man niya anya ang tumulong ngayon, nagdurugo ang kanyang puso lalo na't alam niya na marami ang nangangailangan ngayon ng tulong. Ayon pa kay Pastor Apollo, dahil siya ikinulong ng gobyerno at nakatali na rin ang kamay ng kanyang mga kasamahan dahil sa nasabing freeze order, humihingi na lang siya ng pasensya dahil hindi sila ngayon makapagpadala ng tulong. Ang ka naman makakita kasi usually ang nature ng Pilipino pag tumulong ang yabang. Pag tumulong ipapagmalaki pa. Pero ito si Pastor Mantakimo humihingi siya ng tawad sa atin dahil tali ang kamay niya at hindi siya makatulong ngayon dahil dun sa freeze order na ipinataw ng gobyerno sa kanya. Ganito ka bait itong mamang ito. Walang kayabang-yabang talaga itong taon na to. Tulad noon. Kaya naman ang magagawa na lamang anila sa ngayon ay manalangin sa amang makapangyarihan na protektahan sila. Ani Pastor Apollo, idadalangin niya ang kaligtasan ng lahat mula sa sakunang nangyari ngayon dahil sa bagyo. Huwag ka mag-alala, Pastor. Kasi sigurado nakakabibigay namin sa inyo yung 100% ng aming suporta at hindi kami papayag na hindi mo na hindi ka makapagserbisyo sa taong bayan. So rest assured na uubusin namin lahat ng aming oras, ng aming resources, ng aming lakas para makausap, mapilit itong mga nanonood ngayon at mga pamilya ng mga nanonood ngayon na iboto ka sa Senado itong darating na 2025. Palakpakan natin si Pastor.